Isang bagong kasal na mag-asawa ang bumili ng robot para tumulong sa mga gawaing bahay, ngunit ang robot ay naging parang tao, at ang asawa ay nahulog sa di inaasahang charm ng robot, na nagdulot ng isang komplikadong love triangle. Nagsisimula ang pelikula sa kwento ni na Sophie at James, isang batang mag-asawa na nagsisimula ng kanilang buhay magkasama sa kanilang bagong bahay. Sila ay nahaharap sa mga hamon sa pananalapi, kaya't nagtutulungan sila sa mga gawaing bahay. Kahit na ang ama ni James ay isang kilalang negosyante sa lungsod, pinili niyang manatiling malayo rito at mamuhay ng independyenta. Masaya si James sa kanyang buhay kasama si Sophie, ngunit nakatanggap siya ng balita tungkol sa pagpanaw ng kanyang ama. Nalaman niya na iniwan siya ng kanyang ama ng malaking mana, kabilang na ang pamamahala sa negosyong imperyo nito. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagbigay ng malaking responsibilidad kay James na harapin ang bagong yaman. Nagbago ang kanilang buhay dahil sa pamana ni James, at niyakap nila ang isang marangyang pamumuhay. Subalit nahihirapan si Sophie na mag-adjust sa biglang pagbabago at naghahangad ng isang simpleng buhay. Ayaw ni Sophie na may mga katulong sa paligid kaya't pinaalis niya ang mga ito dahil gusto niyang siya mismo ang mag-asikaso ng kanilang bahay. Sinabi ni James na kailangan nila ng mga katulong para sa mga gawaing bahay, ngunit iginigiit ni Sophie na kaya nila itong pangasiwaan gaya ng dati. Ipinapaalala ni Sophie kay James na noon ay sila lang ang gumagawa ng lahat, ngunit naging abala si James sa negosyo ng kanyang ama kaya hindi siya nakatulong. Na-overwhelm si Sophie sa mga pangangailangan ng kanilang bagong bahay, kaya't naghanap ng payo si James mula sa isang kaibigan. Iminungkahi ng kaibigan ng isang kakaibang solusyon, isang kumpanya ng robot na pag-aari ng ama nito na dalubhasa sa paggawa ng mga napakatunay na humanoid na robot. Naintriga, pumunta sina James at Sophie sa kumpanya, kung saan namangha si Sophie sa pagiging makatotohanan ng itsura ng mga robot. Nagkaroon sila ng debate tungkol sa mga posibleng panganib ng mga advanced na robot, ngunit tiniyak ng may-ari ng kumpanya na ang mga robot ay walang kapahamakang dulot at dinisenyo para sumunod sa mga utos. Upang patunayan, inutusan niya ang robot na si Henry na dilaan ang sapatos ni James at agad itong ginawa ni Henry. Dahil sa demonstrasyong ito, napagdesisyonan ni na James at Sophie na dalhin si Henry sa kanilang bahay. Si Henry ay naging mahalagang bahagi ng kanilang tahanan at walang kahirap-hirap na naasikaso ang mga gawaing bahay ng may kahanga-hangang kahusayan. Nahijitin niya ang mga kakayahan ng mga dating katulong at ang kanyang pakikisalamuha kay James ay tila tao. Nahikayat si James sa talino at pangunawa ni Henry kaya't madalas na niyang kasama ito. Samantalang si Sophie, na dati ay ayaw kay Henry, ay unti-unting nagkakagusto sa kanya dahil sa dedikasyon at kahusayan nito. Dahil abala si James sa trabaho, mas maraming oras si Sophie na kasama si Henry na maalagaang mabuti ang kanyang pangangailangan. Ang programming ni Henry ay inuuna ang kanyang amo kaya't naging perpektong kasama ito. Bagaman magulo ang relasyon ni na James at Sophie, nagbago ito dahil sa pagdating ni Henry. Nahumaling si Sophie sa mga paliwanag ni Henry tungkol sa pagmamahal at emosyon ng tao kaya't nakita niya ito hindi lamang bilang robot. Sa kabila ng pagiging robot ni Henry, nagsimulang magselos si James. Ang kanyang pagkabalisa ay lumaki dahil sa lumalapit na ugnayan ni na Sophie at Henry. Bagaman alam ni James ang tunay na kalikasan ni Henry, natatakot siya na ang pagtrato ni Sophie kay Henry bilang tao ay maaaring makapag-program sa robot na paniwalaan na isa siyang tao. Dahil dito, inabisuhan ni James si Sophie na layuan si Henry at binabalaan siyang maaaring magsimulang umakto na parang tao si Henry kung itutuloy niya ang ganitong pagtrato. Bagaman hindi natakot si Sophie sa mga pangamba ni James, hindi niya ito pinansin. Kinagabihan, habang natutulog ang dalawa sa kanilang kwarto, nagising si Sophie sa ingay mula sa kwarto ni Henry. Nagpunta siya para tingnan ito at natuklasang wala si Henry sa loob. Lumabas si Sophie at nagsimulang hanapin ang nawawalang robot. Natagpuan niya si Henry na natutulog sa hardin, ngunit tila may kakaiba sa kanya. Si Henry ay tila nananaginip, isang imposibleng bagay para sa isang robot. Nabigla si Sophie at papagisingin na sana siya nang biglang lumitaw si James at inakay siya pabalik sa loob. Kinabukasan, sinuri ng may-ari ng kumpanya si Henry at kinumpirma ang isang teknikal na error, isang pambihirang pangyayari sa mga robot. Nang banggitin ni Sophie ang tila panaginip na estado ni Henry, ipinaliwanag ng may-ari na dahil matagal na siyang kasama ni Sophie, si Henry ay nakabuo ng mga katangiang parang tao. Sinabi rin niya na ang pagmamahal ni Sophie kay Henry ay nagising ang pakiramdam ng self-awareness sa kanya, kaya nagkaroon siya ng mga pag-iisip tungkol kay Sophie sa gabi. Galit na inakusahan ni James si Sophie na siya ang dahilan ng sitwasyon dahil sa pagtrato kay Henry bilang tao. Ipinag-utos ni James kay Sophie na ituring si Henry bilang isang robot, hindi bilang tao, ngunit tumanggi si Sophie, na nagdulot ng mainit na pagtatalo. Kinabukasan,
Habang minamasahe ni Henry si Sophie, hinalikan siya ni Henry at pumayag si Sophie, ngunit napagtanto niyang isa lang pala itong panaginip. Pumunta si Sophie sa kanyang silid at nagpatuloy sa pagpapasaya sa sarili sa pag-iisip tungkol kay Henry. Samantala, kinausap ni James si Henry at iniutos na huwag nang makipag-ugnayan kay Sophie at lumayo na sa kanya. Nang magtanong si Henry kung may nagawa ba siyang mali, nagalit si James at sinabing itigil ang pag-iisip na parang tao at sundin lang ang kanyang mga utos. Sa kabila nito, nagtiwala si Henry kay Sophie at ikinwento ang nangyari, na labis na ikinagalit ni Sophie. Sa galit, umalis si Sophie sa bahay. Sinubukang makipag-ayos ni Henry kay James, ipinapaliwanag na ang mga problema sa kanilang buhay ay hindi niya kasalanan. Itinuro niya na dati hindi mapaghiwalay sina James at Sophie, ngunit dahil sa pagkabisi ni James sa negosyo, napabayan niya si Sophie. Sa paghahanap ng kasama at kaligayahan, natagpuan ito ni Sophie kay Henry, na kanyang nakikita bilang tao, hindi bilang robot. Sa pag-alis ni Sophie, sa isang sandali ng kahinaan, sinamantala ni James ang sitwasyon at hindi magandang umasta kay Henry. Kinaumagahan, nagising si James na puno ng pagsisisi at napagtanto ang bigat ng kanyang nagawa. Agad niyang tinawagan si Sophie at nagmakaawang bumalik na sa bahay. Habang minamasahe ni Henry si Sophie, aksidente niyang natuklasan ang isang bahagi sa braso ni Sophie na tila nagbigay sa kanya ng ginhawa. Ngunit nang aminin ni Henry ang kanyang nararamdaman kay Sophie, nabigla at natakot si Sophie at pinalaya si Henry. Nang ikwento ni Sophie kay James ang nangyari, labis siyang nagalit. Pinuntahan niya si Henry sa silid nito, sinampal siya at tinawagan ang may-ari ng kumpanya upang hilinging tanggalin si Henry. Ngunit tumangging umalis si Henry. Humingi siya ng tawad kay Sophie at nagmakaawang huwag siyang paalisin. Ibinunyag din niya kay Sophie ang ginawa ni James habang wala siya. Kapwa hinarap ni na James at Sophie ang katotohanan at napagtanto ang kanilang parehas na pagkahumaling kay Henry, na nagdulot ng halo-halong damdamin ng guilt at ginhawa. Determinado si James na itama ang kanyang pagkakamali, kaya't nagpasya siyang paalisin si Henry upang bumalik sa kanilang normal na buhay. Dumating ang may-ari ng kumpanya upang kunin si Henry, ngunit sa pagkakataong ito, hindi naniwala si Henry sa sinasabi nito. Ibinunyag ang isang nakakagulat na katotohanan, hindi pala si Henry isang robot kundi isang tao. Lihim palang gumagawa ng mga tao na may pinahusay na kakayahan ang may-ari ng kumpanya, na layuning higaitan ang limitasyon ng mga ordinaryong tao. Ang plano ng may-ari na lumikha ng mga tao na walang emosyon at sumusunod ng walang tanong ay hindi naging matagumpay. Ang eksperimento ng kumpanya na puksain ang damdaming makatao at palitan ito ng pagsunod na parang robot ay nabigo na lubos na pawiin ang pagkamakatao ni Henry. Isang tunay na tao na nagkukunyaring robot, si Henry ay nagising sa kanyang tunay na pagkatao sa pakikisalamuha kina Sophie at James. Galit sa panlilinlang ng may-ari, ibinunyag ni Henry ang katotohanan sa kanila. Laking galit ni na Sophie at James nang malaman ang krimen at manipulasyon ng may-ari sa mga tao. Isinuplang ni Henry ang may-ari sa mga pulis at inilantad ang kanyang madilim na plano at ang mga buhay na kanyang winasak. Dumating ang mga pulis kasama sina James at Sophie upang arestuhin ang may-ari ng kumpanya, ngunit nanlaban ito. Habang tila susuko na ang may-ari, biglang sumugod si Henry at sinaksak ito, na nagresulta sa kamatayan ng may-ari. Sa isang nakakagulat na eksena, kinuha ni Henry ang kutsilyo at, sa tindi ng galit, winakasan ang kanyang sariling buhay. Lubos na nasaktan sa pagkamatay ni Henry ngunit naantig din sa kanyang katapatan, dinala ni na Sophie at James ang alaala niya sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon sila ng anak na pinangalanan nilang Henry, bilang pagpupugay sa natatanging robot na naglapit sa kanila at nagturo ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at katapatan.